disadvantage pagka laging puyat, ano? Parang lagi na lang din hit training eh. 75 minutes at or below MAF. Kaya lang yung MAF ko parang lakad na lang talaga. So MAF plus 10 ako ngayon. Napakarami pang ahon. Hindi naman yung sobrang paakyat talaga. Kaya lang yun nga, hindi ako sanay, kaya talagang spike ng HR sobra. 1 hour 15 minutes to go. Ang hirap itawid ng isang oras, pero pagka lumagpas ka naman, ang hirap tumigil na din. We're done. Day 1, week 3. Walking na muna, cool down. Quick recap lang sa week 2. Parang hindi ko nagawa lahat ng workout ko. Sunday ko absent ulit eh. Hirap ako pag Sunday talaga. Saturday nasisingit pa, pero pagka Sunday parang gusto ko lipat na Sunday yung day off eh. And then Monday, yun yung start ng week. Yun naman talaga yung start ng week. The rest day ko kasi sa takbo is Monday. And then I think cross training din nung Saturday. Yung dalawang strength training na lagi kong iniiwasan ng mga nakaraang buwan, naisisingit naman siya. Actually, strength training ko rin mamaya. Yun talaga ang parang pinaka-importante sa akin ngayon, na hindi ko dapat ma-skip. Iba talaga sa pakiramdam pagka halimbawa balance ba. Hindi lang yung lower yung nawo-workout lagi, kundi lahat. Kahit nasabihin once a week lang. Kasi once a week lang naman ko lower core, once a week din upper core. Pero at least nawo-workout sila, di ba? Week 2 ko is 6 hours and 30 minutes naman yung target na oras ko. And then naka 9 hours and 23 minutes ako sa ng week 2. Kaya pero kahit sabihin nating target siya, yung excess or additional na oras is hindi naman naka-align dun sa workout talaga sana, parang hindi pa rin effective, hindi ako sure. Iba pa rin pag halimbawa 6 hours and 30 minutes din yung na-target ko talaga, tapos yung oras na yon is naka-align talaga siya kung ano yung workout ko sa mga araw na yon din, no? Make sense? Pero yung kasi yung 6 hours and 30 minutes lang kasi yun eh, takbo at saka cross training. Yung mga additional doon, strength training ko kasi 1 to 2 hours a week. So baga parang mahigit 30 minutes ako per workout ba, ganun. Depende sa kung gaano ka-crowded yung gym. Pero hindi ako nagtatagal ng mahigit 1 oras sa gym talaga. Magagaan lang, tapos continuous yung buhat. Hindi, may rest din naman, pero hindi ganun katagalan ba. Sa totoo lang, kaya hindi ako gaanong nakakapag-upload kasi stress talaga nitong mga nakaraang week. So hindi sa trabaho, pero affected yung trabaho kasi hindi rin sa takbo. Pero affected din yung takbo kasi nadadala ko yung stress eh. Yun nga, sa internet provider ko pang 19 days na ngayon, lost connection pa rin. Halos araw-araw ako nagpapalo up, wala talagang puro lang rest assured. Ang laki ng nagastos ko sa load ng mga nakaraan eh. Nagpakabit na rin ako ng prepaid na fiber pang backup lang ba. Nakabitan na rin naman. Yun nga lang, I think last day ngayon ng free 7 days kasi yun eh na internet, and then maglo-load na naman ako doon. Nakapag-send na ng billing yung internet provider ko eh, pero yung technician nila hindi pa rin nila pinapadala hanggang ngayon, ilang araw na. So doon ako na stress kasi ang lalaki ng files na din na download ko, hindi talaga kaya ng data lang. Yun din yung sa prepaid naman na in-apply ko, up to 50 Mbps lang kasi siya eh, so mabagal din siya. Nasusustain niya naman yung pangangailangan yung sa mga maliliit na files lang, pero pagdating sa mga malalaking files, sobrang tagal din, araw bago natatapos i-download. Kaya imbis na sana tapos na agad ako sa trabaho, so nag-extend pa ako. Imbis na makapag-edit sana ako ng video ko, minsan hindi ko na nagagawa kasi nga yun, minsan na stuck ako sa pagda-download nung for edit ko sa client ko. Nagda-download pa ako ng mga b-roll, medyo malalaking files din, so sobrang tagal talaga bago natapos yung isang nagkukulang yung 8 hours talaga. Kaya nag-extend, naisisingin ko pa naman yung takbo. Doon na nga lang ako tumatakbo sa labas sa amin kasi nga kulang na talaga sa oras kung lalayo pa, bit-bit sa camera. Kaya lang hanggang dun lang talaga. Medyo kinakapos ako ng oras kung halimbawa i-edit ko pa. Ang daming mga unexpected na mai-encounter mo along the way. Week 3, meron pa akong 16 weeks sa training. Di pa alam kung ano pa yung mga may encounter along the way. Kaya kahit na halimbawa wala akong schedule ng workout, makikita nyo na lang yung Strava ko. Tumatakbo talaga ako kahit na 30 minutes lang, pangpakalma lang talaga. Quick interval
tayo today, men. Pangalawang interval sa loob ng ilang buwan. Interval ng training hub ni Chorus yung gagamitin ko ngayon. Hindi naman ganun kalaki yung difference sa interval workout ko dapat ngayon based dun sa training plan. Kaya ito kasi nakaset na, sisend ko na lang dito, mas mabilis. 5 minutes warm up, 20 minutes aerobic para mas mabilis. Eto, let's go. We're done sa interval, man. Grabe. Yung apat na per set kasi, yung last set kasi, ano siya, 1 minute tapos minimum 171 yata na heart rate. Then apat na set din siya. Ba't kaya ganun ano? Yung 171 ko ngayon na heart rate, pakiramdam ko parang 180 ko na dati. Parang hirap akong iangat pa dun yung heart rate ko. Wala na nagpapang-abot na yung hininga. Sarap din sa pakiramdam Ganitong effort ko dati, nasa 7 lang. Nasa 7 lang ang pace Eto, yung mga December ko, so 170 din yung heart rate, tapos pace ko nasa 7. Unlike ngayon, nakikita ko dito, nagpo 430. Although, all out yon, pero hindi ko na-expect lang din. Nasa ganong effort. May ibaba ako ng ganon yung pace. Nakakatulong pala talaga yung mga speed workout Last week lang di ko maisagad yung yung power ng heart ko. Hindi ko maisagad sa all out ba kasi nawala ako sa form Sabaga meron pa, may ipupush pa, kaya lang yung form ko parang nawawala na, kaya binabagalan ko lang ng konti hanggang dun sa kaya ko pang i-maintain yung running form ko. Unlike ngayong week na to, naisasagad ko yung heart rate ko. I mean dun sa point na parang talagang masikip na ba nang hindi nagsasuffer yung form. Nandun pa rin yung running form talaga. Ramdam ko nandun pa rin yung running form. Pangalawang interval ko pa lang, pero kahit papaano is medyo naka-adapt na rin yung siguro katawan ko or legs or dito ko siya sa interval na figure out kung paano. Hindi ko ganong ramdam yung pagod din. Ewan ko lang mamaya. Best lap ko 4:35. Di ko in-expect yung ganyan. Expectation ko kasi na pace 6:5. Yun lang talaga expected ko. So yun, kahit pa paano naman is habang tumatagal is may nakikita improvement sa running. Friday na. Di mo na mamalayan yung araw Parang lakas ng enerhiya ko ngayon
dahil sa spaghetti to. Nagloko na naman niya. Nagloko na naman HR monitor ko. Bibigyan ako ng reading na zone 1. Pero yung effort ko naman talaga is pang zone 4. Ilang beses na nangyari to eh. Ito yung unang nangyari kaya ako tinigil yung MAF dati. Paano kung sa race siya mangyari ano? Tapos nag-expect ako na mababa naman talaga HR ko. Tapos mag-push pa talaga ako. Tapos mag-collapse pa. Nag-okay kasi tapos mabalik na naman go. Bihira lang naman siya mangyari pero nangyayari pa rin siya talaga yun. Bihira lang naman siya mangyari pero kung saan or kung kailan yun ang hindi alam ba. Paano nga kung halimbawa nagkataon na sa race event ba no? 30 minutes recovery run. Saktuhin na natin 5k para debutin ba. Just like that man. 30 minutes cross training. Tingin ko sa buong tansa itong subdivision namin ang may pinakamaraming hams. Baba ng HR ko 100 to. Tayo pwede mapatakbo na mabilis dito eh. No effect naman to. Below 100 HR ko. 17 minutes pa lang. Mas masarap pa rin tumakbo. Pakiramdam ko kasi kanina habang tumatakbo parang lumilipad eh. Ngayon pakiramdam ko habang nagbabike parang nagbabike na din. 23 minutes pala eh. 7 minutes. 7 minutes na lang pala eh. So isip ko parang 1 hour. Lapit na pala matapos. Wapia. Daming hams talaga dito, man. We're done. 1 hour.